Shalom, mga kapiwa. El Elyon, pangalan ng Diyos. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang El Elyon is a powerful and meaningful name of God in the Bible. Narito po ang mga biblical at practical na pagkakahulugan nito. Sa pagkahulugan po sa Biblia, ang El Elyon is a Hebrew name for God that appears 53 times in the Old Testament. It is often translated as God Most High or the Supreme God. Pinakamataas na Diyos. Wala nang iba. Ang El Elyon ay hango sa dalawang salita ng Hebrew. El, nangangahulugan ito na God or Mighty One. At Elyon, nangangahulugan itong the Most High or the Supreme One. In other words, siya nang pinakamataas at wala nang iba. Kung El Elyon ang pangalan ng Diyos, ano naman ang kaugnayan natin sa pangalang ito? At paano natin pagkakatiwalaan at isusuko, itatalagang ating buhay sa pangalan na El Elyon? Ano ang mga inire-represent nito? Ang El Elyon ay nagre-represent sa Diyos na sovereignty, meaning supreme ruler over all creation. Ang soberenya ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay ang mga bagay na gusto niyang gawin ay nagagawa niya, walang pwedeng makapagpigil. Ang mga bagay na pinaplano niya at gusto niyang ito ay maisakatuparan, walang pwedeng kapangyarihan na makapagpigil o makapaghadlang o makapag-alis neto mula sa Kanya. Kayang-kayang gawin ito sapagkat He is the supreme ruler. Siya ang namamahala, siya dapat ang sinusunod. Siya lamang at wala ng iba sa lahat ng Kanyang mga nilalang. Then, authority. It represents authority, the highest authority in the universe. Siya yung masusunod. Siya lamang. And then, power. All-powerful and able to accomplish anything. Walang imposible sa Kanya. Then, holiness. Meaning to say, separate from sin and morally perfect. Bagamat man po, siya'y pinakamataas na as an El Elyon. Subalit, siya po ay naghahangad sapagkat siya'y banal at hangad niya sa lahat niyang nilalang, sa lahat ng nagmamahal at kumikilala sa Kanya na dapat lang mamuhay ng hiwalay sa mga kasalanan. Ang ibig sabihin ay morally perfect. Because God is perfect, we must be perfect also or a holy. Eternal nature, walang hanggan ang Kanyang kalikasan na nangangahulugan existing forever with no beginning or no end. Ang Diyos na po ito na nagre-represent sa Kanyang pangalan, El Elyon, na ang Kanyang walang hanggan, makapangyarihan, walang pwedeng pumigil, at higit sa lahat, kung ano yung nais niya, ito ang nagagawa na merong kinalaman sa kaikabubuti at kabutihan ng Kanyang mga nilalang, lalong-lalo na ang nagmamahal sa Kanya at tumatalima sa Kanyang mga salita. Ngayon, meron po itong biblical examples. Una, ang Genesis 14:18-20, na makikita nga po natin doon ang si Melchizedek. Ang pagkakabanggit doon, a priest of God Most High, blesses Abram. Si Melchizedek po ay pinapakilala at siya rin po ay isang simbolo ng walang hanggang Diyos or El Elyon. Ganon din po sinabi sa Psalm 83 verse 18. The psalmist declares that God's name is El Elyon. Ito yung makapangyarihang Diyos at a sovereign God. And then, in Daniel 4 verse 17, Daniel interprets Nebuchadnezzar's dream, acknowledging God Most High sovereignty. Kung ang Diyos natin na ang pangalan ay Elyon,
Ano naman ang implication at practical na aplikasyon nito sa ating mga pang-araw-araw na buhay? Una, acknowledge God's sovereignty. Kung makapangyarihan siya, then kilalanin natin siya na makapangyarihan. Recognize El Elyon as the supreme ruler over all creation. Kung ano man ang nagaganap sa mundong ito, na tila baga uncontrollable natin, at talaga namang uncontrollable natin, mga bagay, mga incident na hindi natin mapigilan na, hindi natin masaayos na. Remember, we can acknowledge God's sovereignty. That in acknowledging Him, we will have a peace of mind. Sapagkat God is still in control. As long as God liveth, then He is in control, then we can have a peace. Then pangalawa, submit to God's authority. Yield to God's highest authority in your life. Marami mga bagay na gusto nating gawin sa ating mga sarili, mga bagay na ito ay hindi natin lubusang maunawaan o hindi natin lubusang magawa ang mga bagay. Alalahanin natin, kung tayo ay nagtitiwala o nakasuko ang buhay natin sa kapangyarihan ng Diyos, siya ang gagawa sa pamamagitan mo. Sa buhay na ito, sumunod lamang tayo sa otoridad ng Diyos. Kung ano ang sinabi niya, ito ang mangyayari. Kung ang ginagawa mo ay kasalanan at kapag ito'y pinagpapatuloy mo, ikaw ay mapaparusahan, ang authority ng Diyos pa rin ang nasusunod. Kahit na po tayo ay binabatiko sa tamang pamumuhay, sa tamang pangangaral, sa tamang ginagawa natin, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan na may gawa ng mga bagay na nais niyang gawin at ipasunod sa atin because yung kanyang authority ang dapat natin sunod. Then pangatlo, trust in God's power. Meron at wala pong hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kadiliman, mapapawi yan. Ang kahinaan mo, kaya ng Diyos mag-take over sa buhay mo kapag willing ka lamang. At siya ang magtatagumpay sa buhay mo. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Have confidence in Elyon's ability to accomplish anything sa buhay mo. May mga bagay na gusto siya, parang hirap ka, hindi ko kaya, wala akong magagawa, ganito lang kakayanan ko. No! If you trust God's power, then He can do everything He wants you to accomplish. Then, pursue holiness. Strive to reflect God's moral perfection in your life. Kahit ano pong mangyari, live with peace all men and live a holy life. Ito po ang gusto niya sa kanyang mga anak na ginagawa at ito ang nais niya na ma-accomplish natin sa buhay na ito. To live a holy life. Pursue holiness in spite na marami pong mga tukso, marami pong mga bagay na nanunukso sa ating mga pamumuhay na dumaraan sa ating buhay. Pursue holiness. And finally, find comfort in God's eternal nature. In other words, we can rest in the assurance that El Elyon exists forever. Minsan na problema tayo, ano na nga ba talaga? Parang walang nakikinig, parang walang nanonood, parang walang tutulong. Wala nang may kaya. Lahat ay alisan. Pero alalahanin natin, we can only find comfort in God's eternal nature because He is El Elyon. He exists forever. Hindi po siya nawawala. Well, in fact, sa bagong tipan, maging sa lumat sa bagong tipan, sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Bakit? Sapagkat siya'y walang hanggan. Mananatili siya. Sa mga tumatalima, sumusunod sa Kanya, sinusunod ang Kanyang mga salita, nagpapasakop siya sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pagkakalooban ka ng kapangyarihan para maipamuhay mo
ang kanyang mga salita at magtagumpay sa pang-araw-araw mong buhay. God's name is El Elyon. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.